beloved Boss Mike Cervera. Nako, mga kababayan, ano, katatapos lang ng eleksyon, eto na naman mga kababayan, ang dami talagang issue na hindi matapos-tapos. Ano, hindi na lang ba hayaan kung ano yung magiging pasya ng kataas-taasan. Tulad nga po dyan, mga kababayan, sa usapin patungkol dito kay Laila de Lima, mga kababayan, eto na nga, makukulong na raw. Sabi ng mga DDS yun. Oo, di po ba? Pero mga kababayan, kapag ka naman ang tinanong ninyo ay yung mga neutral at yung mga kampo naman ni Laila de Lima, ay malabo daw mangyari yun. Oo, di po ba? Ngayon mga kababayan, eto, ano naman ang inyong opinyon at pananaw? Di ba? Mahalaga rin po yun. Sa panahon ngayon mga kababayan, mahalaga ang bawat opinyon at pananaw ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo kahit pa nasaan bansa kayo, ano, mga kababayan, mahalagang-mahalaga po 'yan. So, siyempre, bigyan natin ng reaksyon, mga kababayan. Kasi nga po, nakita ko naman at narinig natin yung pahayag at opinyon ng ating kaibigan, abogado, walang iba ho kundi si Attorney DJ Jimenez, na in-interview po sa isang mainstream media na naman. Alam nyo kasi, yung kaibigan natin na yun, si DJ Jimenez, yan po talaga ang kinukuhanan ng mga opinyon at pananaw pagdating sa usaping batas. Opo, kilalang-kilala po kasi yan. Si Attorney DJ Jimenez, aka Street Pinoy Lawyer. Opo, ha? Yun po. Ngayon mga kababayan, eka nga ni Attorney DJ na sa kanyang kaalaman, ayon sa kanyang kaalaman, hayaan na lang daw natin na ang Korte Suprema ang magdesisyon. Oo, di ba? Ang Korte Suprema naman talaga ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran ni Laila de Lima. At kung ano man yung mga naririnig niyo sa mga DDS, tulad kay Roque, kay Panelo, at sa marami pang iba, mga kababayan, yan po ay wala na rin namang silbi at walang kwenta at hindi naman sila ang Korte Suprema na magpapasya sa bandang dulo. Ano po? Yun po yung sinabi. Pero yung sinabi na makukulong, malabo po yun na mangyari. Opo malabo po yun. Tila ba kasi itong si Laila de Lima pinagpapaliwanag lang sa ibang mga rason kung bakit wala daw yung ganitong mga dahilan, katwiran o depensa at marami pang iba na tinatanong na hindi daw tumutugma. Ayon naman sa kampo ng ni de Lima, mga kababayan, nandoon daw naman sa kanilang mga hinain na mga petisyon at mga dokumento na magpapatunay na walang kasalanan si Laila de Lima. O di po ba mga kababayan? So, kaya nga sabi ni Attorney DJ, hayaan mo na yan. Oo, ang Korte Suprema pa rin naman ang magpapasya dyan. Wala naman ng iba. Hindi naman ng mga abogado na kanilang mga kinuha at mga nagbibigay ng opinyon at pananaw. Pero syempre, normal lang yun na magbigay ng kanilang mga komento patungkol sa usapin na yan. So ngayon, ang aking posisyon dyan mga kababayan, tama nga din naman, di po ba? Na antay na lang ang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa isang banda, makikita pa rin po natin na talaga namang itong si Laila de Lima ay kinuha na nga po at nagkasundo na po yata na magiging prosecutor sa gaganaping impeachment trial ni Buday. Ano po mga kababayan? At isa pa si Chel Jokno. Di po ba mga kababayan? So alam nyo, napakalaking bagay po ni Laila de Lima na maging parte ng prosecution, di ba mga kababayan? Dahil po ito mga kababayan alam naman natin na magaling ding abogado at naging DOJ secretary din, 'di ba? Kung mapapasama siya
sa mga taga-usig, napakagandang laban nito, mga kababayan. At doon naman sa nagsasabi na panalo na daw sila, lamang na daw sila sa bilang, hindi naman sila nakakasigurado. Di ba ba? Hindi naman sila nakakasigurado dyan. Bakit huka nyo? Mga kababayan, syempre, kailangan nila maging balanse tulad ng sinabi ko kahapon na ang mga Pilipino ay magbabantay sa kanila. At kung ano yung magiging pasya nila, ang magiging desisyon nila o ano magiging hatol nila para kay Sara, maging pabor man o hindi kay Sara, mga kababayan, makakaapekto po yan sa magiging desisyon ng sambayan ng Pilipino pagdating ng botohan. Kung makikita ng mga tao na ito talagang matibay ang ebidensya at hindi nila binoto o hindi sila bumoto na makonvict si Sara, mga kababayan, ang taong bayan huli ang hahatol dyan eh. Hindi naman po yung kanilang mga kaibigan o kapartido. Ganon din po naman, di ba? Kapag ang hatol hindi, pero mga kababayan ay nakita naman na ang mga ebidensya wala talaga, 'di ba? Tapos hinatulan nila ng no. Ng yes, 'di po ba? Kung nakita naman natin at nakita nila na talagang wala namang ebidensya. Gano'n, 'di po ba? Vice versa po 'yan eh. Tapos humatol po sila ng yes, syempre taong bayan pa rin ang gaganti sa kanila. Pero sana wag nilang gawing sarsuela o moro-moro o gawing laro itong usapin na 'to sapagkat interest po ng mamamayang Pilipino at tiwala ng sambayan ng Pilipino ang nakasalalay dito. Di po ba? Kung ang mangyayari po mga kababayan, kung ang gagawin po nila, yun lagi na lang iisipin nila partido, di po ba? Yung kakampi, kaya kahit mali, kakampihan, di po ba? Wala na hong mangyayari. Wala ano na hong mangyayari sa atin na diyan makikita ng mga tao na kapag mayaman o makapangyarihan ang nakagawa ng masama, talagang pumapabor sa kanya ang batas. Pero kapag mahirap, wala kang kapangyarihan, ordinaryong mamamayan ka, mga kababayan, pagdadamutan ka ng batas. Di po ba? Kaya nga sabi nila ang batas daw para sa mayayaman lang. Sana mabago na ho yung kultura na yan at yung pananaw ng taong bayan patungkol sa ang batas ay para sa mayayaman lang. Ano po, mga kababayan? Pero tignan at pakinggan muna natin. Ito, nako, mga kababayan, matindi ito Itong banat naman, Nino. Nito, mga kababayan, nasan na yun? Bakit nawala? Ito. Ito mga kababayan. Iyon. Ito ba? Ang labo talaga ng mata ko. Boss Mike. Ito ba yun? Ito mga kababayan pakinggan naman natin. Pasok! Nanagutin Ni dating senadora at ngayon Congresswoman-elect Laila De Lima na si Attorney Dino De Leon, abogado nga po ni De Lima. Good evening po, Attorney Dino. Welcome po sa Frontline tonight. Good evening, sir. Ito naman po mga kababayan, pakinggan ho natin ang panig ng kampo ni Laila De Lima, no? Kasi mga kababayan, magsasawa ho kayo sa kanya-kanyang mga opinion ng mga DDS Di po ba? Di po ba? Ito na. Pasok! Okay. Magandang gabi po sa inyo. Linawin po ng ating mga tagapakinig. Good evening, sir. Linawin lang po natin, ito pong naging desisyon ng CA. Does this mean makukulong po ulit si dating Senador De Lima dahil ang sinasabi ang acquittal daw niya ay based on void judgment? Medyo gusto ko lang sabihin na ang nagko-komento niyan si Salvador Panelo na kilalang abogado ni Rodrigo Duterte. Totoo naman po yan mga kababayan. Sa Salvador Panelo, talagang nagkokomento na para bang nakakasigurado na ho na talagang mababalik na ho sa kulungan si Laila De Lima Di po ba? Pero mga kababayan, hindi lang naman ho yung opinion niya, yung mahalaga, siguro mga kababayan, tingin ko, dapat siguro si Panelo na lang ho yung naging abogado sa pagtugis po.
pagiging abogado para mapanagot itong si Laila de Lima, no? Dapat siya na lang ho naging abogado. Kaso hindi naman ho naman siya nagiging abogado ng taga-usig kay Laila de Lima. Wala rin ho, di po ba? Eto ho, mga kababayan, yung abogado po mismo ni Laila de Lima ay nagsasalita. Kaya mahalaga rin po na marinig ho natin ito. Tuloy. Magtataka ka kung bakit interesado pa rin sa kaso na to. Hmm. Ibig sabihin ba na talagang sila ang nag-DDL kay Laila de Lima, patuloy pa rin ang kanilang political perspective? Iyon, mga kababayan naman pala. Siyempre, bakit nga ba interesadong-interesado itong sila Panelo, itong grupo ni Duterte? Ano po? Malaki ba talaga ang galit nila kay Laila de Lima? O dahil nga dito sa parating na impeachment trial ni Sara Duterte? Sa tingin nyo, mga kababayan, natatakot ba sila kay Laila de Lima? Kaya ba gumagawa sila ng kaparaanan para hindi humarap o maging parte ng prosecutor itong si Laila de Lima? Di ba? Isipin nyo maigi yan. Natatakot ba sila na maging parte ng taga-usig ni Sara Duterte itong si Laila de Lima? Kasi ho, mga kababayan, ito yung sinabi ng abogado ni Laila de Lima. Bakit ho ba parang gigil na gigil itong sila Panelo? Itong grupo ni Duterte. Bakit ba? Ano bang meron? Sila ba talaga ang nagdiin sa kanya noong panahon ng administrasyon ni Duterte? Kaya ito nakulong? Ayan, mga kababayan. Tatanong nyo pa ba yan, mga kababayan? Sa mga moderator natin dyan, Cheryl Santa Maria, happy birthday ulit. Demi Nolds at saka si Dimples Marnop, Robbie Ong, o Jay Magaray, sa inyo pong lahat. Ano masasabi nyo pong mga kababayan? Kasi parang lumalabas, mga kababayan para bang gigil na gigil pa rin itong grupo ni Duterte dito kay Laila de Lima. Samantalang, mga kababayan, napawalan sala na nga ito. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ng abogado dito, yan pinagpapaliwanag lang. Hindi naman ho makakaabala o makakaapekto sa kanyang pagkapanalo bilang kongresista sa party list. Yun naman pala So wala na naman silbi ito. Kundi ang mangyayari dito, pag-antala na naman, no? Pag-abala sa isang taong hinalal ng sambayan ng Pilipino dito sa ginagawa nila na to. Di ba? Sige, tuloy natin. Having said that, kailangan namin mag-disagree doon sa statement ni Salvador Panelo. Kasi una, hindi pa ito final and executory. Pangalawa, kung babasahin mo ang sinabi ng korte, hindi sinabing ni-reverse ang acquittal, Kailangan malinaw yan. Hindi po ni-reverse ang acquittal ni Laila. Bagkus, ang di ba? Ayan po, maliwanag po Yung po kasing sinasabi ng grupo nila Panelo, nila Duterte, binaliktad daw po yung acquittal ni Laila de Lima. Nakita nyo, mga kababayan ko, kasi may nakikita ko rito Alam nyo kung ano nakikita ko? Siguro nakikita nyo rin ho, yung mga senaryo na gusto nilang mangyari. Ano po, lahat na lang ng mga bagay kasi ginagawa nila ng istorya para ipaunawa sa mga taong naniniwala sa kanila na itong si de Lima na-reverse o nabaliktad yung desisyon ng RTC. Opo, yan po yung RTC. Opo, diyan po unang naghihiring yung mga nagkakaso at may kaso. Tapos po kapag ka natalo, pwedeng iapila sa CA, Court of Appeal. Tapos po, mga kababayan, pwede pa rin dalhin ho yan sa Korte Suprema. At yun po ang, mga kababayan, ang pinakahuling magdidesisyon kung ikaw ba'y guilty o hindi. Ngayon, mga kababayan, alam nyo, sa sinabi ng abogado na hindi naman pala, tulad ng sinasabi ng mga DDS at itong kampo ng mga Duterte, na nabaliktad daw po yung desisyon. Hindi po. Opo, hindi po. So malinaw po yan. Ngayon, ang nakikita ko, balikan ko yung nakikita ko. Ito po kasi, mga kababayan, ang nakikita ko rito, kapag ka po itong si Laila de Lima ay
na tuluyan na po na ito mapawalang sala talaga, malinis na ho yung pangalan niya. Mawala na po yung apela dyan sa CA. Ano po? Papasok na naman at isisingit at ibibintang na naman sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sasabihin nila na dahil magiging parte ng taga-usig sa impeachment trial ni Sara Duterte ito, abay pinagbigyan na naman, inabsuelto na naman ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. So ang sisisihin na naman po si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po yaan. Tingin ko ganun po yung kanilang diskarte na makaisip lang ng po pwedeng makapanira kay Pangulong Bongbong Marcos kahit na wala siyang kinalaman. Abay, yun ang gagawin po nila. Maliwanag po ba mga kababayan? Yun lang po sa aking opinion at pananaw. Kasi kung hindi naman ho nabaligtad yung desisyon ng RTC, kung ito po ay pinagpapaliwanag lang si Laila de Lima, maliwanag na po yan mga kababayan na hindi naman na tayo kailangan na mag-react dyan at masyadong maging masyado tayong naaapektuhan, masyado tayong apektado. Kita nyo mga kababayan tuloy, ano sabi ng kampo ni Laila de Lima? Hindi naman nabaliktad Ewan ko ba dyan kay Panelo? Kung bakit yan masyadong apektado at gigil na gigil dito sa kaso ni Laila de Lima. Di po ba, mga kababayan? So yung po yan Ako nakikita ko gagamitin lang ito na nira na naman sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Opo, dahil nga po, tandaan po ninyo na itong mga Duterte, hiwa-hiwalay ho yan. Oo, hindi naman yung mga solido, mga kababayan, na ipakita na yan at kahit na gawin pa nating ebidensya, yung tatatlo lang na naipanalo nila sa pinapatakbo nilang mga senador sa Duterte, mga kababayan, hindi ho solido ang DDS. Tandaan nyo na ang mga DDS ay mayroon pong sumusuporta lang kay Digong at hiwalay po yung sumusuporta kay Sara. Sa madaling salita po mga kababayan, meron pong mga gusto lang kay Digong at ayaw kay Sara ng mga DDS. Ano po? At meron naman po ng mga DDS kay Sara lang. Yan po yon. Kaya alam nyo mga kababayan, hindi po ako naniniwala na itong impeachment na mangyayari, impeachment trial na mangyayari diyan sa Senado, mga kababayan, magiging moro-moro lang. Di po ba? Sana ako naniniwala ako, personal ko, hindi magiging moro-moro lang ho yan. Sige, tuloy. Ay ni-remand sa trial court judge para lang linawin ang basehan ng kanyang desisyon. Ulitin ko, binalik lang ang kaso or ni-remand ang kaso sa trial judge para lang i-explain ng mabuti raw ang kanyang desisyon. So hindi pa yan final. Balak naming i-exhaust ang lahat ng aming remedies para question sa desisyon na yan. Pero sabihin na natin tama ang Court of Appeals. Kami ay nagdi-disagree at tingin namin ay reversible error yan. Pero kahit na tama ang Court of Appeals, ang mangyayari lamang is babaguhin ang desisyon na i-explain kung ano yung naging basehan. Hindi na-reverse ang acquittal ni Laila de Lima base doon sa desisyon ng Court of Appeals. So Rem, Kita nyo mga kababayan, pero pinapalabas nila na baliktad na daw po at ito daw pong mga kaso, mga kababayan, talagang babalik daw sa sa korte. Pero ito naman paliwanag ho ng abogado ni Laila de Lima, mga kababayan, hindi naman daw po nabaliktad itong desisyon ng RTC. Kundi ito ay pinagpapaliwanag lang at gustong malaman yung mga rason kung bakit naging ganon yung desisyon ng RTC. Siguro mga kababayan, hayaan na lang natin to na umusad at hayaan na rin natin, syempre, si Laila de Lima na makita natin sa Senado, sa gagawing hearing
sa gagawing pagdinig diyan sa kaso ni Buday. Ano po? At doon na lang natin abangan. Ito ho kasi mga kababayan, feeling ko gawa-gawa ito ng mga DDS para madiskaril o para maabala si Laila de Lima para hindi makapag-focus saan? Sa gagawing pagdinig at pag-hearing diyan sa Senado. Ano? Kasi tinanggap niya na na magiging bilang isa na ho siya sa mga taga-usig ng Kongreso diyan sa gagawing hearing diyan sa Senado, di po ba? So ito po tingin ko natatakot sila kay Laila de Lima, no? Takot kaya itong kampo ni Sara Duterte at ni Duterte na mga kababayan, na itong si Laila de Lima ay maging parte ng mga taga-usig diyan sa gagawing impeachment trial. Nako, mga kababayan, ewan ko na lang. Pero mga kababayan, sana manaig ang katotohanan. At tayong mga Pilipino, sabi nga ni Attorney Claire, sinabi ko na rin, na tayo po ang magbabantay din. Opo, maging vigilante po tayo sa pagbantay sa gagawin na na hearing dito sa sa kaso ni Aling Buday. Di po ba? Kasi mga kababayan, si Aling Buday, kung inyong maalala ulit, papaalala ko lagi na hindi naman po ito nasagot Saan? Sa mga issue na ipinupukol at mga aligasyon sa kanya. Ni minsan wala hong sinagot yan. Bagkos mga kababayan, ang ginawa niyan, alam nyo kung ay ganito kapag ka tinanong mo tungkol sa kanyang mga ginawang mga kalokohan na binabato sa kanya. Halimbawa, ano nangyari sa confidential fund? Ang isasagot sa iyo, ikaw nga tinulungan nga kita nung eleksyon 'di ba? Ikaw nga Rizon Tiberos, lumapit ka nga sa akin So napakalalayo ho ng sagot kung inyong maalala. 'Di po ba? Ganun ho si Sara Buday 'Di po ba? Pero sige, pakinggan na lang ho natin mga kababayan Pakinggan natin maigi unawaan niyo hong maigi andali, lalakasan ko lang ho yung volume para mas eto na. Pasok. Mean, sir, hindi ibabalik sa kulungan si dating Yan. Senadora de Lima, that's one. And two is, when you say lilinawin, retrial ba ang ibig sabihin nun? Di ba double jeopardy na nga? Hindi po pwede kasi nga may violation ng double jeopardy. At saka nga po, ang sinabi lang, linawin mo yung korte mo at mag-promulgate ka ng judgment based on the guidelines set in this decision. So ano ibig sabihin niya? Hindi sinabing magta-trial ulit. Hindi sabihin ikukulong ulit si Laila de Lima kasi napaka-imposible. Kita nyo, maliwanag po, Hindi ibig sabihin na magta-trial uli. Hindi ho ibig sabihin na maghi-hearing ho uli. At hindi ibig sabihin nang nakasaad po doon sa nilabas pong dokumento ng Court of Appeals, mga kababayan, makukulong ho uli dahil magta-trial, makukulong ho uli si Laila de Lima. Kita niyo mga kababayan, magiging double jeopardy na yan. Sabi nga ni Arnold Lopez. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, ito hinagdusa na ho ng 7 taon gusto po ho ng mga hinayupak na mga demonyo, mga DDS Ano po? Abay, ibalik pa rin ho sa kulungan, hindi nga ho nila napatunayan na na katotohanan ho lahat yung kanilang mga ginawang mga gawa-gawang ebidensya. Marami na hong nagsabi ng mga testigo na mga kababayan, na eto daw po ay tinanim na ebidensya labang kay Laila de Lima. Yan po yung sinabi ng mga naging saksi noon. Kahit pa ho yung naging nanalo, yung pinagsosospetsahang drug lord na si Kerwin Espinosa, mga kababayan, abay nagpatotoo na rin at nagsorry na rin kay Laila de Lima. Di po ba? Nagsorry na ho Yung kinuha nilang tinanim nilang witness na si Kerwin Espinosa na nanalo pang mayor, mga kababayan. Di ba? Ngayon, mga kababayan, etong mga DDS ginagawang big deal itong issue na to. Kasi nga ho, mga kababayan, gusto nilang siraan. Una, ang Pangulong Bongbong Marcos at si Laila de Lima. Bakit Malaking balakid po parehas sa mga pangarap nila si Pangulong Bongbong
at etong si Laila de Lima. Yun lang po ang maliwanag para sa aking mga pananaw diyan. Sige, tuloy natin. doon. Dahilan siya ay already acquitted, no? So napakalayo niyan. Si Senator de Lima hindi naantala doon sa mga nangyayari na ito sa latest developments, di ba? At para sa kanya, ipagpapatuloy niya lang ang kanyang pagtatrabaho at ang paghahanda bilang pagbabalik niya sa Kongreso, sa serbisyo publiko, lalong-lalo na bilang Ito naman mga kababayan, sabi ni Emmanuel Sandoval, bakit kaya si Solgen pa ang nag-file labang kay De Lima? Kasi talagang normal yun mga kababayan. Kasi ang kalaban ni Laila de Lima nung panahon na yon ay gobyerno. At obligasyon din po ng gobyerno at karapatan din po ng gobyerno na mag-apila kasi gobyerno At si Minandro, ano ba yun? Anong pangalan si Minandro, mga kababayan, si Mang Minandro, mga kababayan, Minandro Guevara ba yun? Di po ba? Mga kababayan, parte po ng gobyerno. Kaya siya talaga yung magpapile po nun, ang Solgen. Ganun po yun, ha? Kaya normal lang na na practice na talagang ganun yung mangyayari. Kasi nga, gobyerno yung nagsampa ng reklamo, ng demanda kay Laila de Lima, kaya kung matalo sila, abay obligasyon naman ng gobyerno na mag-apela. Kasi nga po, sila ang kalaban ni Laila de Lima. Ano po? Sige, tuloy natin ha. Maliwanag po yun ha. Tuloy. prosecutor ng impeachment tayo. Sir, if I'm getting you right, sir, ang sinasabi po niyo, pinapaayos lamang ng Court of Appeals ang Yan. pagkakasulat ng desisyon. Kita nyo mga kababayan ha, ang tanong dito mga kababayan, so ibig nyo po ba sabihin ay pinapaayos lang po ba ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC? Parang ganon, ano po? Pakinggan natin ang sagot. Hindi po ito panibagong paglilitis. Yan, di ba? Ang ganda-ganda mo. Game, tuloy. Po ba? Yan ang pagkakaintindi namin doon sa division. Pero kahit Yon, kita nyo mga kababayan. Yun po sabi ko nga sa inyo, magkakaiba sila ng interpretasyon Bakit Depende yan sa kung anong pagtingin nyo kay Laila de Lima. Kung kayo, mga against kay Laila de Lima, syempre, ililiko nila yung kanilang pag-unawa doon sa desisyon ng CA. Ano po? Kung ikaw naman ay hindi, mga kababayan, uunawain mong maigi at hindi yon magiging salungat sa magiging pagtingin at pagkaunawa nila sa nilabas na desisyon ng Court of Appeals. Ganun lang naman yan alam nyo naman ang politika sa Pilipinas. Tuloy! pinapabago na yung pagkasulat, feeling namin sa aming palagay ay nagkamali ang Court of Appeals dito. Kaya nga, tinawag namin dito sa legal community ay reversible error. Kaya nga kami ay mag-file ng motion for reconsideration. Sir, in this case, in this particular Kita nyo, meron daw lang mali na ipinatatama doon sa unang desisyon na pagkakawalang sala ni Laila de Lima na itatama lang daw po yung mga siguro may mga salita doon na hindi nakita siguro ng Court of Appeals o maaari din mga kababayan na hindi yun yung angkop na termino o pangungusap ang nakalagay doon na pinababago, no? Napakasimple lang pala na problema na ito. Masyadong pinapasikat lang ng mga DDS, ano? Eto, tuloy! case, are we looking at the case being brought back to the same RTC judge, si Alcantara, for fixing whatever is erroneous dun sa pagkakasulat, or are we looking at it being brought to a different court, a different judge or different sala, in which case baka panibagong baka back to square one? Mapagkakaitin namin si Alcantara pa rin kasi siya nga nag-render ng decision. So, active pa naman siya na trial judge. So, sa aming palagay, kung sakali man na maging final and executory decision ng Court of Appeals, ay ang pagbabalikan nito ay si Alcantara. Si Judge Alcantara. Sir, tapos well, the impression I'm getting is, but again, correct me if I'm wrong, the impression I'm getting is that the CA, the Court of Appeals, is parang faulting the RTC judge
for apparent failure to explain and enumerate doon sa kanyang desisyon na kanyang promulgate, in which case it is not the fault of the defense. Wala sa desisyon na nagsasabing may kasalanan ng depensa dito. Wala rin sa nagsasabing yung acquittal ay hindi valid. Wala rin sa desisyon na nagsasabing maling-mali yung pag-acquit sa kanya. Ang sinasabi lang sa desisyon kailangan pa ng mas malaking explanation. Again, Correct, mga kababayan. Sabi rin ni DJ Jimenez yan, mga kababayan, na kailangan patunayan ng na parang sinasabi rito na kailangan patunayan na karumal-dumal yung desisyon ng RTC branch na etong desisyon kay Leila de Lima ay minanipula. Wala naman hong ganun kung ating titignan Bakit ho, mga kababayan? Kasi ho, mga kababayan, nakita naman natin itong mga saksi na nagsiurungan, itong kinuhang mga saksi ng gobyerno ni Duterte, nag-urungan lahat ho yung mga saksi na yun ano pa nga kailangan nating yun dyan? So ito po mga kababayan, ako, sang-ayon ako dito sa abogado ni Leila de Lima, na talagang gawa lang na para bang manira diskarilin o abalahin at masira yung focus ni Leila de Lima sa nalalapit na ating aabangang malatelenovela diyan sa Senado. Mag-aabang tayo sa mga mangyayari dyan, mga kababayan, kung sino ba ang totoong para sa bayan o para sa partido lang nila o para sa grupo lang nila o para sa kaibigan lang nila. Di po ba, mga kababayan? Grabe, matindi talaga. Our beloved Boss Mike Cervera.